pagka gumulong ulit ang public pressure, kasi remember the last time they were determined to dismiss it also noong June, pero here we are now. So ibig sabihin nun, hindi natuloy yung kanilang plano kasi nag-push back yung publiko. Ang dami, iba't ibang sektor yung nagsalita. Ngayon mararamdaman din nila yung ganitong pressure. Kaya kailangan natin magmatag at iparamdam natin yung ating saloobin. Eventually, they will feel the pressure. Ang target dito kasi yung mga moderate na senador. Kasi yung Duterte senators talagang nakaukit na yung boto nila Pero yung mga moderates pa, madadala yan. Kasi alam nilang baka dumikit sa kanila itong magiging desisyon nila dito sa future elections. Ano sa tingin niyo yung relasyon nitong Senate presidency, yung race for the Senate presidency, at saka dito sa posibleng desisyon o boto ng mga senador, doon lang sa initial point na dapat na mag-proceed yung trial? Kasi si Senator Chase, di ba? Siya yung, of course, gusto niya manatili bilang isang Senate President. Pero sa mga bali-balita at saka sa mga analysis, kailangan niya yung Duterte bloc to support him. Meron pa kang balita na hindi naman to dinideny, di ba? Na sina Senators and Kiko, nandun sa pag-uusap at the very least na sumama sa majority in support of Chis Escudero. Anong basa niya in terms of how this race for the Senate presidency could relate to the possible vote for the dismissal of the impeachment case? Sa totoo lang, tinitignan ko, base din sa aking nakakalap na impormasyon, yung pagpili ng Senate presidency, yung kunyari, yung mga sosuporta kay Senator Escudero, hindi lahat yan ay sang-ayon dun sa outright dismissal. Diba? Doon naman ganun din sa mga sosuporta kay Senator Soto, hindi rin lahat ng sosuporta doon ay sang-ayon na ituloy yung impeachment. Kaya medyo komplikado yung kumbaga nakakadagdag sa komplikasyon yung pagpili ng Senate presidency, but hindi necessarily na naguguhit niyan kung ano yung battle lines as regards the impeachment. Tapos ito yan, meron ka pang pangatlong botohan, yung conviction or acquittal. So yung pagpili ng senador, Senate President, ibang usapin yun. Then yung pag-decide kung i-dismiss or itutuloy yung impeachment trial, ibang decision din yun. Then finally, yung verdict. So parehas yun. Hindi necessarily pare-parehas. Kaya ano ang dynamic dyan ngayon sa Senado, may kaguluhan, kaya nga mas pabor sa kanila na madesisyonan na lang ng Korte Suprema para yung mga gustong ma-acquit si Sara Duterte at yung mga nasa gitna, yung mga naglalaro, ay hindi na sila kailangan mailagay sa alanganin. Kaya yun yung dito. That's what we're faced. Pero parang napakalamyang napakalamyang ruta kasi unang-una dapat ang responsibilidad na i-try and decide impeachment cases yung mga senador. Dinili rin sobre. Kaya umabot dito sa punto na ito, and until na wala namang TRO on Supreme Court. Tapos all of a sudden kung sakasakali na we're talking about scenarios, biglang magdidesisyon ng Supreme Court na hindi, dapat hindi matuloy impeachment trial na yan. Parang nagkakagaguhan along the way. Kasi dapat ginawa yung trial na yan at the very sooner than later. Kaya nga 'di ba yung kasabihan kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. So ayan, very much applicable yan dito sa kaso na ito. Kaya nga ang kailangan nating bantayan, again, next week pwede na magdesisyon yung Korte Suprema na i-dismiss itong Sara impeachment. Kaya ito, meron tayong mga ilang activities. Yung Tindig Pilipinas and other civil society organizations will have a press con tomorrow about the upcoming activities. Makilahok tayo, paramdam natin sa kanila kung hindi man tayo physically makakasama dun sa mga mass actions on the ground, sana kahit sa social media ay ilabas natin yung ating mga hinaing at suportahan natin, i-share natin yung mga mensahe na nagsasabi na ipagpatuloy ang impeachment
para managot itong si Sara Duterte. So yun yung pwede natin gawin. Next, itong doon sa impeachment kasi, yung sa assuming hindi magdesisyon next week yung Korte Suprema, kung hindi pa sila ready. So dalawang pwede mangyari tatlo ang pwede mangyari sa impeachment court sa Senado on July 29, which is the day after the SONA. So una, magmumove sila to dismiss. Pangalawa, magmumove sila to suspend. Sabihin nila, antayin natin yung resolution ng Korte Suprema kasi baka sabihin nila, dismiss ito, magiging moot. Yan. Or, yun na nga, pagka dininayan, magpapatuloy yung impeachment trial. So magbobotohan sila on those fronts. Pagka natalo yung outright dismissal or yung suspension, magtutuloy-tuloy na to. Wala nang dahilan para i-delay ito. At pagka natuloy na yung impeachment trial na yan, mahihirapan na rin yung Korte Suprema at some point na humarang dyan. Kasi talagang lalabas, nagiging kasangkapan sila ng mga Duterte camp. Ito nga rin po yung lagi kong binabanggit dito, no? Bakit importante magkaroon ng trial? Para magkalabasan ng ebidensya at masagot yung mga seryosong aligasyon laban sa Vice Presidente. Pardon me for the term na gagamitin ko po, no? Senator Trillanes. Kasi napakaseryoso ng isang aligasyon doon pagdating sa bank accounts. At kayo po yung simulat sa poll yung nag-accuse dito sa bank accounts nitong si Sara Duterte at saka ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad ng binabanggit ko dati, kung wala palang basihan yan, kung walang kwenta yung aligasyon, di pag nagkaroon ng trial, sasabog sa mukha ni Sonny Trillanes na siya yung nagsisinungaling. Wouldn't that be very, hindi ba poetic justice yun at the very least kay Sara Duterte kung umabot sa ganung punto, di ba? Yun. So, gano'n na nga mismo, Christian. At ito lang, para mabigyan lang natin ng idea. Kasi ito yung, itong sasabihin ko, ito yung dahilan, well, among others, kasi mabigat din yung Confi funds issue. Mabigat din yun. Tapos yung assassination plot issue, mabigat din yun, etc. Pero itong sa ill-gotten wealth, yung sa bank accounts, just to give your viewers an idea kung ano yun. So we're looking at three specific issues. Una, yung kanyang bank account, yung kanila lang ni Mans Carpio. Ito pa lang, mahigit na to dun sa dineclare niya sa SALN niya. Remember, ang reckoning lang natin dito is yung SALN nila. At yung konteksto na yung Duterte family, ang projection nila, noong 2016 pa hanggang ngayon, mga simpleng tao daw sila, kumakain sa karinderya, di ba? Ang projection nila na talagang simpleng mga tao sila. So dito sa issue na ito, sa article of impeachment na to, madudurog yung yung myth na yan. Makikita ng taong bayan na hindi totoo yan. Okay. Pangalawa, yung sa joint bank account ni Duterte, the father, at ni Sara, ito yung main account. Ang total transactions nito, ang kagaya ng mga earlier pronouncement, total transactions in and out ay mahigit 2 bilyong piso. Ito, para lang magkaroon ng idea kung magkano ang nilalaman ng bank account na ito. Merong from 2011 to 2015, a series of withdrawals na umaabot sa 454 million pesos. Kasi puro withdrawal lang walang deposit. So ano yung sabihin nun? Kung nag-withdraw ka na ang total 454 million na walang pumapasok, ibig sabihin nun at the very least 454 million pesos yung laman nung account na yun. Yun pala. At yan, pag nakita nila yan, mabigat yan. Di ba? Scandalous amount yan, especially for a family na nagpapanggap ng mga simple na mga tao na hindi kurakot. So next. Sa SALN ba yan? Sorry, wala ba sa SALN yan? Wala sa SALN to. Kasi talagang ang declaration niya sa SALN na parang less than 5 million pesos lang yung nila savings kung ano man. Ito 454 million. Tapos meron pa siyang $1 million. $1 million. Okay. So yan yon. Yung pangatlong issue dito ay yung mga pagkaperahan na galing sa isang drug lord na partner ni Michael Yang na si Sammy Uy. So, andito
Remember, itong si Sammy Uy, sinabi ni Las Cañas ito yung drug lord na frontman ni Michael Yang sa Davao. Siya yung gumagawa ng ilang mga legit businesses, etc. para lang to cover. Pero nandoon siya sa ilang mga EJ case sa pagpatay sa mga testigong kalaban sa mga nag-report nung kanilang mga Shabu Laboratory. Anyway, doon yan. So ano yung nandoon sa mga pagkaperahan? Ang total na ibinigay ni Sammy Uy sa pamilya ni Duterte, si Duterte mismo, the father, Hanilet, Sara Pulong Bastet. And itong si Hanilet, joint account sila ni Kitty. Joint account. Kaya si Kitty, beneficiary ng proceeds from the illegal drug trade. Ito 181 million pesos. Dividendo ito kasi ilang beses sila binigyan. Every 6 months, inaabutan sila ng pera. From 7 million to 10.6 million. So mga 40 to 50 million pesos every 6 months ang ni Sammy Uy dito sa Duterte family. Kasi sabi ko nga, ano bang negosyo ang nagbibigay ng ganyang kalaking dividendo na yung sinabi ni Las Cañas na drug lord yan si Sammy Uy. So yun ang mga issues. Pag nakita ng taong bayan yan, 181 million, tapos dividendo kasi. Talagang nag-check yung ibinibigay sa kanila na nasa pangalan nila. Every 6 months yan. So, how confident are you with the evidence that you had in your possession at yung ilalabas yan sa impeachment trial kung sakaling matuloy po yan? Kaugnay dyan sa mga bank accounts na binabanggit ninyo. Very confident tayo kasi unang-una, di ba na confirm na natin ito nung nagde-deposit ng mga nominal amounts dun sa existing yung account existing siya to this day, no? Tapos nung pumunta kami sa BPI, Julia Vargas, nakausap ko yung branch manager mismo Si Panelo, kasama ko doon sa branch na yon. Yung sinasabi niyang merong special power of attorney daw siya na pumayag si Digong na ilabas yung account. Pero hindi naman yun na nakasulat. Remember yung enkwentro na namin sa BPI Julia Vargas? Yeah. O sige, sabi niya, kung totoo yan, kung magkita tayo doon. Doon pa lang ako yung sumipot, siya hindi. So alam mo nang nagtatago siya. Tapos yung branch manager mismo, sinabi mismo na pwede na siyang magbigay ng statement of account. Pinigil ni Panelo, sabi niya, wag. Ang hinihingi lang yung certification na hindi lumagpas ng 200 million, sabi niya. Sabi nung branch manager, kung ganyan, matatagalan pa yan. Pero kinalaunan, hindi naman lumabas yung certification precisely kasi lumagpas ng 200 million. And finally, yung pangatlong proof ay si Duterte mismo, inamin niya na totoo yung bank accounts. We have him on video, sinabi niya, more or less 200 million daw ang pera niya. Kaya ito yung mga pruweba natin na totoo. Tapos eventually yung mga demeanor niya. Diba? Mm-hmm. They had plenty of opportunities to debunk my claim, pero nakita mo, nanginginig. Doon sa Quadcom, he was challenged to sign the waiver of deposits. Wala waiver doon sa bank secrecy law, hindi niya ginawa. Yun. Pwede na kayo magpasampal Tsaka naalala ko dyan, di ba, there was a time that Duterte himself claimed that you had bank accounts naman dito sa Singapore, and then you went to Singapore para patunayan na wala. And then nung lumabas nga na peke yung accusation ni Duterte, bigla siyang umamin. Inimbento niya. Tama, di ba? Naalala ko yan Yes. So, ganun yung demeanor kung inaakusahan ka na hindi totoo. Talagang dali-dali, you will have to disprove it. Pero sa kanya, kung ano-anong smokescreen ginagawa niya all these years. Kaso hindi natin tinitigilan tong issue na to. Ngayon dito sa impeachment trial, once and for all, lalabas na ito. Kaya sana yung Korte Suprema payagan na finally na magtuloy ito para magkaalaman na. Okay. Punta naman tayo sa isang issue, no? Ito, I know, natututukan niyo rin po itong issue na ito, no?
sa hanay ng mga tinatawag na kakamping, dilawan, o legit opposition, at least then,